Kasi naranasan ko maging milyonaryo. Ngayon nga lang sa illegal na pamamaraan, no? Sa pagbebenta ng damo. 305. Ising lang. Sumalas kong buhay, mga tol. Hindi ko si misis. 312 na. Si misis kakatid natin. Mapa Jans. Tayo naman papasok. Kahit ka wala. I love you! I love you! Ay. Ngayalik pa. Sarap! Kahit kamalasan yung halos sa buhay ko, ikaw yung swerte, asawa ko. Woo! Tara, pasok tayo. Yo, pangit na araw. Pangit na kapaligiran ng alin. At sa pangit kong kotse. Hello sa inyo. At syempre, kayo lang yung hindi pangit. No, yung mga followers ko kahit paano may maganda pa rin sa buhay ko. So welcome to my day 55 mga tol. Pasok na tayo ng work. Alam nyo, yung kahit wala ka ng extra para sa sarili mo, pero matugunan mo lang yung mga responsibilidad mo na mga naabala mo katulad ng mga bangko, gano'n. Kailangan mo pumasok, men. Ayun lang. Alam nyo yung kalaki kong katangahan? Nakalimutan ko yan. Ay, buti nandito yung susi ko ng kotse. Kala ko kamalasan na naman. Buti bukas pala ito. Pak! Uy, swerte pa rin. Ako'y kinabahan. Eto siya. Sindihan. Uy! Di pa pala ako malas. Kinabahan ako. Pare, nakita niyo yung mukha ko. Oras na. 3:58 na. Pasok na tayo, boys. Yeah! Pasok na tayo ng store, mga tol. May dala tayo para sa team natin, no? 3 Coca-Cola yan, pare. Kahit malas ako, babahagi pa rin ako ng kasiyahan. Dahil sa Coca-Cola, pag uminom ka nito, sumasaya ka, pare. Tsaka at least may ambag ako sa buhay nila. Diabetes, di ba? Just nagambag, diabetes. Pasok na tayo. Tawak to. Sana wala. Uy, daming tao. Walang tao. 6:38. Carrefour. Ito, mumurahing prutas. Kainin natin dragon fruit. Isang saging din tayo, pare. Palag eh, no? Tapon natin to, mga tol. $12 closing time. Oh, and all the doors, so sarado na kami, baby, yo. Hey now, you're a rockstar. Magsarado na tayo ng store, baby. Sarado na kami. Okay. Pawak na. Okay. Safe. Uwi na tayo, baby. 12:14 mga tol. Pahingi tayo makina. Sunduin natin si Mrs. 12:32 mga tol. 1,215 kilometers. Simula nakuha natin kotse natin sa auction area. Papa Jans ulit tayo. Ayun si Mrs. Ispatin natin. I love you. I give this 8, sir. Sige na.
Bakit nga lang, Daddy? Ah. Adobo na. Time check. Sige, kuya. Ilan? 2 kilo. Haha. How much? Discount. Give me discount na. Now, 22. You give this 8. 18? 15. Wala na, boss. 15. Wala na. Wala na. Give me 15 only, ah. Kuha na pati. 15. Sige. Kuha yung make video pa rin. Isang mundo. Pare, kulutige. Ang dami dati. Ang dami itong lilinisin. How much? Let's check it. I need only 15 dirham. Take less. Just got home 1:40. Luluto na si Mrs. Ito, double set po. So, kain na muna ako nito, pare. Binawasan ko na yan. Gutom na ako eh. Tayo. Ano nangyari? Ang dami pa na nito. Pagod na ako maglinis. Pinahirapan kita sa? Craving soon. Pati nga yung Dapat kalahati lang yung binili natin eh. 1 kilo yan. Oo, ang dami-dami. Nakakainis. Masarap na magwala, asawa. Ha? Tingin. Kaya mo nga upuan dito. Tignan yung... Bukas ko pa ito matatapos. Bukas po, grabe naman yun. Ako na yung managhalo-halo dyan. Baka maubo ko. Wala ka talagang tiwala rin sa akin eh, no? Ang lakas mo! Hindi ka napagod ako maglinis dito ha. I love you. Love you. Time check, 3:38 in the morning. Kami ni Mrs. Thank you sa magandang effort niya. 2 oras at kalahati. Yo, ampalaya, petchay, puset, tomato, sibuyas at bawang na saka. Yeah, adobo. So mga tol, babatiin ko lang pala yung tropa nating si John Rel Casimero, no, na congratulations dun sa hapon na nakalaban yung pinabagsak niya sa round 5 this December 27. Late ko na nalaman pare, wala akong infos, nagkulang sa marketing, no. Sana may market pa to si John Rel Casimero kasi tingnan nyo, no, from lose to knockout pare, iba talaga siya. Tinapos niya, year end niya ng tama yung 2025 pa rin, no? Sana sa 2026 pare, magkaroon siya ng magandang laban, yung na-market talaga lahat para abangan ng Pilipino kasi sayang naman yung talento ng tao na sinasakripisyo niya sa Pilipinas pare, karangalan. Oo, may kaangasan ito pero karakter lang niya yun mga tol, no? Para sabihin ko sa inyo, pero kung pamumulutan ng inspirasyon, may pag-aangas naman talaga siya kasi from rags to riches yung tao pare. Sinugal niya yung buhay niya sa larangan ng boxing. Kung isipin niyo pare, ako may experience ako sa boxing. Ang mga boxingero, parang pinunta na nila yung buhay nila sa kabaong kagad pare, na anytime they could die in a boxing ring. So sa mga bashers pare, ano yun nyo lang, tignan nyo on another way of perspective ng buhay. Paano ang isang boxingero pare, experience nyo rin yung tumapak kayo sa lona, yung pagtapak lang sa lona na mag shadow boxing kayo ng 3 minuto nang wala kayong kalaban pare, baka maramdaman ninyo yung hingal na tinatawag. Tapos paglalaitin nyo na hinihingal yung tao, overweight. Para yung disiplina ng boxingero hindi madali. Pagiging pro boxer, kaya nga ako hindi ko makuha maging professional boxer pare. Kasi hindi ko kaya yung disiplina. So para sabihin ko sa mga Pilipino na mapanlait na tao dyan, no? Mga tol, kailangan ng angas ni General Casimero gawa ng kailangan niyang mai-market yung sarili niya. At wag niyong masamain yun, no? At punyagi tayo sa kanyang mga panalo at saka sa mga kanyang nakakamit dahil mas nakikilala tayo mga Pilipino sa palakasan ng sports ng boxing. Ano? Isa siya sa mga nakakatulong. Oo, meron na tayong GOAT na tinatawag the fighter of the century na si Mr. Manny Pacquiao. Nang dahil sa nasimulan ni Mr. Manny Pacquiao, kaya nag-uusbungan ang mga boksingerong talagang malulupit katulad ni John Rel Casimero at marami pang iba, no? So ayun lang, good luck sa inyong buhay, no? Ako bilang isang OFW, so lang rin palang ibahagi. Shoutout sa inyong lahat na mga kapwa ko OFW. Ayan, na lumalaban na parehas kung pulubi pa rin, no? Ako pare, 32 anyos ako. Alam niyo na patunayan ko, wala pare. Yung pera, tumatagos lang sa bulsa ko pare. At nalalait pa ako ng mga kapamilya ko, no?
na bakit pulubi pa raw ako, 32 anyos na ako, nakapag-aral naman daw ako. Buti sana kung ganun kadali ang buhay, no? Pumatas. Alam niyo yan. Pero kung babalikan ko lang yung buhay ko ng pagiging real hustler talaga, yung G-hustling tunay, gangsta for life, pare. Pare, isa ako sa mga milyonaryo talaga, pare. Kasi naranasan ko maging milyonaryo. Ngayon nga lang sa illegal na pamamaraan, no? Sa pagbebenta ng damo, pare, ng marijuana. Di ba? Di ko kinakaya yun, no? Total, napawalang sala naman ako, eh. Di ba? Ba't ko itatanggi? Tsaka, nasa saan nila na yun, di ba? Kung bubulat-latin nila yung aking nakaraan, nakita nyo naman ang aking pagbabago at nakikita nyo naman ang progreso ng mundo. Di ba? Na unti-unti na talaga tinatanggap at talaga naman totoo, lumalabas ang katotohanan na hindi masama ang damo at marijuanang yan. Kaya ewan ko, bahala kayo, darating yung araw, nalalaman ko na sa pamamaraan ng marijuana, papatas din ako. Pero sa ngayon, ito lang ang kaya ko, maging isang OFW, isang empleyado, nilalait ng mga tao, nagtatrabaho ng 8 oras kada araw, at ganun pa rin, mahirap pa rin. So, shoutout sa inyo sa mga magigiting na OFW. Alam nyo, di tayo mahirap, sadyang pangit lang ang sistemang kinagisnan natin dito sa mundo. Kaya naging parte tayo ng sistema na pinagkakakitaan tayo ng mga tao. Walang problema dyan. Minsan lang mabuhay. Enjoyin nyo na lang kung anong kaya ninyo. Yun lang. So, thank you for watching. This is Billy Jack Sanchez. You wanna know why? Once again saying, don't hate, spread love, and educate, and let love seize the day. Ang nag-iisang weedman ng Pilipinas. Peace.